Magandang araw mga ka-aerial defense, may ibabahagi na naman ako sa inyo dahil ngayong araw na ito ay may bagay tayong pag-uusapan. China umapila dahil sa takot na patalsikin ng mga Chinese official sa Pilipinas, pero bago tayo magpatuloy wag mo muna kalimutan mag-like, share, and subscribe. Paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Umapila ang Foreign Ministry ng China sa Pilipinas na tigilan na umano ang mga provocation at infringement laban sa kanilang bansa. Sa gitna ito ng mga panawagan na patalsikin na ang lahat ng mga Chinese diplomat sa ating bansa nang dahil sa umano'y ginagawang disinformation campaign ito laban sa Pilipinas. 对方的有关表态，恰恰证明了他们在事实和证据面前心虚了，已经到了气急败坏、毫无底线的地步。中方郑重要求菲方切实保障中方外交人员正常履职，停止侵权挑衅，不要抵赖事实，不要轻举妄动，不要搬起石头砸自己的脚。 Ayon kay Chinese Foreign Ministry spokesperson Lin Jian, ang mga nagiging tugon-aniya ng Pilipinas hinggil sa naturang isyu ay nagpapakita umano ng guilty conscience ng ating bansa, pagdating sa pagharap nito sa mga katotohanan at mga ebidensyang kanilang pinanghahawakan. Aniya, ang mga aksyon umano ng ating bansa ay nagpapakita lamang daw ng pagiging desperado ng Pilipinas. Kasabay nito ay sinabi rin ng naturang Chinese official na dapat na aniyang itigil na ng Pilipinas ang pagde-deny sa umano'y mga katotohanang kanilang inilalatag, at hindi na aniya dapat pang gumawa ang mga ito ng mga walang kwenta ng hakbang na tanging makakapinsala lamang umano sa ating bansa. Kung maaalala, una nang ipinahayag ni National Security Advisor Eduardo Año na ang ginawang paglalabas ng kaina-hinalang mga transcripts o recording ng Chinese Embassy in Manila, hinggil sa umano'y phone call conversation sa pagitan ng isang Chinese official, at ng isang mataas na opisyal ng Armed Forces of the Philippines ay mahigpit na ipinagbabawal at dapat na mapatawan ng kaukulang kaparusahan. Tila ang pahayag ng Chinese Foreign Ministry na ito ay pagpapakita ng takot sa pagpapatalsik ng mga opisyal ng Chinese Embassy sa Pilipinas, kahit na iginiit pa rin nila ang paninisi at bintang sa Pilipinas tungkol sa West Philippine Sea, pinipilit ng China na magmukhang malakas at walang kinakatakutan sa mga aksyon na gagawin ng Pilipinas. Subalit umapila na sila ng patatalsikin ng Pilipinas ang Chinese Embassy officials na sangkot sa Peking audio recording. Ang mga durog na corals ay itinapon sa Escoda Shoal, tanda ng isang plano na maaaring maging panimula sa pagbuo ng isang bagong artipisyal na isla doon, sinabi ni Commodore J. Tariela, tagapagsalita ng Philippine Coast Guard para sa West Philippine Sea, na nalaman ito sa deployment ng BRP Teresa Magbanua sa lugar. Sinabi ni Tariela na ang deployment ay ginawa matapos makita ni Jonathan Anticamara ng University of the Philippines Institute of Biology, ang mga coral rubble o mga patay na coral fragment na nakatambak sa Pag-asa Case 1, 2 at 3 na nalantad ngayon sa panahon ng high tide. Sa kanyang presentasyon noong ika-4 ng Mayo, sinabi ni Anticamara na ang mga development sa Pag-asa Case ay posibleng produkto ng mga aktibidad sa pagbuo ng isla. Napigilan na ang hinihinalang reclamation sa Escoda Shoal. Sinabi ng Armed Forces of the Philippines nitong Lunes. Sinabi ni AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, na ito ay dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar mula noong ika-15 ng Abril. Yes sir, no, mula po nung na-monitor po natin na may ganito pong activities na nangyayari dyan sa shoal na yan, foremost sir, ang Coast Guard po ang nandiyan. Constantly na po silang nagpapatrolya dyan ngayon. So their presence is there constant, tuloy-tuloy na po sila for 26 days nga po. Napansin na po natin na wala na nga pong activities to continue on with their, yung kanilang mga activities to reclaim that area. So, mayroon na lang daw mga observed na may mga divers po silang dinideclare according to kay Commodore Tariela po, ang tagapagsalita ng Philippine Coast Guard. But yung mismong malakihang operations to reclaim these islands, wala na pong ganon. So, na-deter naman po natin in a way. Nauna nang sinabi ni Tariela na de-employ nila ang isa sa pinakamalaking barko nito, ang BRP Teresa Magbanua sa lugar, na 75 nautical miles lamang mula sa baybayin ng mainland Palawan,
na nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Sinabi ni Padilla na ang deployment ng sasakyang ito ay nagpigil sa aktibidad na ito. Nagawang pigilan ng mga tauhan ng Philippine Coast Guard ang planong magtayo ng artificial island ang China sa Escoda Shoal. Ito ay dahil sa presensya ng Philippine Coast Guard sa lugar kung saan nagpadala ng matinding mensahe na hindi helpless ang Pilipinas laban sa mga ilegal na aktibidad ng China sa West Philippine Sea, ayon kay PCG spokesman for West Philippine Sea, Commodore J. Tariela, na epektibong pinatigil ng PCG ang Chinese Coast Guard sa kanilang mga ilegal na aktibidad sa Escoda Shoal. Dagdag pa ni Tariela na tumigil ang China sa kanilang mga aktibidad dahil sa presensya ng PCG, subalit nagdi-deploy ang mga ito ng kanilang mga divers kung saan nagsasagawa ng mga measurement. Kasalukuyang nakadeploy sa West Philippine Sea ang BRP Teresa Magbanua, kung saan 26 na araw na ito ngayon sa bahagi ng Escoda Shoal. Inihayag ni Tariela na malaking tulong din sa pagbabantay ng ating teritoryo sa West Philippine Sea ang pagdating ng 77-meter vessel mula Japan. Nauna nang hiniling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Japanese government para sa pagbili pa ng karagdagang 5 pang nasabing barko. Pabor si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Joint Maritime Patrol Exercises sa pagitan ng Philippine Navy at French Navy na gagawin sa bahagi ng West Philippine Sea. Reaksyon nito ng punong ehekutibo matapos ihayag ng French Navy na nais nila magkaroon ng joint exercises sa pagitan ng dalawang navies. Siyempre, at dyan naman talaga ang ating yun ang area na binabantayan natin. Kami nagpapasalamat sa lahat ng mga iba't ibang bansa. Kahit na hindi, yung iba nga ay nanggagaling sa malayo pa. Ngunit sila ay handang tumulong sa atin. At kapag tayo ay nagkakaproblema, very supportive sila. Hanggang hindi lamang sa salita, kundi pati na sa mga tinatawag na joint cruises. Kaya napakalaking bagay yan. Dahil ito lang ang paraan upang magarantiya natin na ang West Philippine Sea ay patuloy ang tinatawag na freedom of navigation at ang daming dumadaan dyan at yung tinatawag na global economy ay umaasa at kinakailangan para ang global economy ay gumanda, kailangan libre, ligtas ang lugar ng West Philippine Sea. Kaya lahat ng tumutulong sa atin, tayo kasama rin dyan, lahat ng tumutulong sa Pilipinas, kami nagpapasalamat at ito ay magiging malaking bagay, malaking tulong para mapayapa at maging stable, may stability ang West Philippine Sea. Ayon kay Pangulong Marcos, lubos na nagpapasalamat ang gobyerno sa iba pang mga bansa na nakahandang tumulong sa Pilipinas sa oras ng pangangailangan. Sinabi ng Pangulo, ang ganitong inisyatibo aniya ang tumutulong sa bansa upang igarantiya ang freedom of navigation sa West Philippine Sea. Malaking tulong din ito sa pagpapanatili ng kapayapaan at stability sa rehiyon. Lubos naman ang pasasalamat ng Pangulo sa mga banyagang bansa na patuloy na nagbibigay ng tulong sa Pilipinas lalo na sa panahon na kinakailangan. Kamakailan nagsagawa ng trilateral maritime exercises ang Pilipinas, France at Estados Unidos. Para sa mas madaming update tungkol sa ating defense, abangan lamang ang aking mga bagong video. Para naman sa mga gusto magpa-shoutout, mag-comment lamang po at share, paki-follow at like muna ng aming page na nasa description na ang link. Huwag mo na rin kalimutan mag-like, share, and subscribe. Pindutin mo na rin ang bell para updated kayo sa aking mga video. Maraming salamat po.